Alam mo na ba yung latest update ngayon kay YouTube? Kung hindi pa, ito yung perfect time para pag-usapan yan. Alam nyo kung tutuusin, tama lang din yung ginawa ni YouTube dahil napakarami ng umaabuso sa paggamit ng AI ngayon. Kaya kung gusto mong malaman, gusto mong maging aware dito sa latest update na to ni YouTube, patapusin mo ang video na to. Yo mga ka-creators, alam nyo ba na may bagong AI tools na nilabas ngayon si YouTube? Na kung saan literal na magbabantay sa mukha mo. Ha? Ano babantayan yung mukha? Meron bang ganun? As in, kung mayroong gumawa ng video na gamit yung mukha mo, gamit yung boses mo, gamit yung AI, malalaman at madedetect na yan ni YouTube. At ang tawag po dito ay likeness detection tool. At guys, sobrang interesting nitong tool na to. Imagine, pwede niyang baguhin kung paano tayo nagpo-protect ng identity natin online. Kaya naman sa video na to, pag-uusapan natin kung para saan ba itong bagong feature na to, ano ito gumagana, at syempre, kung safe pa bang mag-upload ng AI content ngayon. Kaya ano pang hinantay natin? Let's go! Okay, bago muna tayo magpakalalim-lalim guys, alamin muna natin yung tinatawag na deepfake sa mga hindi pa nakakaalam nito. At bakit ipinagbabawal to dito sa YouTube. Ito yung mga videos o larawan na ginawa or minanipula sa tulong ng Artificial Intelligence or AI. Kung nagbabasa kayo ng mga update ni YouTube online, so kumakalat yung article na to online, o mababasa nyo dyan that YouTube declares war on deepfakes with new tool that lets creators flag AI-generated video clones. Kaya itong latest update na to ni YouTube, gumawa sila ng AI-generated tools para labanan itong mga deepfake na to. So parang ang mangyayari ay AI versus AI na. So ayun mga ma'am sir, ayon sa official YouTube update, itong likeness detection tool na to, ito yung bagong feature sa YouTube Studio ninyo. Natutulong para sa mga creators na makita kung mayroong mga video, ginamit yung mukha mo, ginamit yung boses mo nang hindi mo alam. Okay, for example, ayan, para mas lalong maintindihan ninyo. Sabihin natin na mayroong gumawa ng AI version mo na nagsasabing, guys, bumili kayo nitong bagong crypto na to ngayon. Legit na legit to. Pero in reality, hindi ka naman talaga nagsabi nun. So guys, sa ganitong sitwasyon, no, dahil sa update na to, si YouTube na mismo yung mag-aalerto sa'yo na mayroong video na ginamit yung likeness mo. That's why tinawag siyang likeness detection tool. Sabi ko nga kanina, magiging AI versus AI to dahil gagamit na si YouTube ng AI din para labanan itong mga AI deepfakes na to. Okay, part 2 mga ma'am sir, pag-uusapan natin kung paano ba ito gumagana. Okay guys, nabasa ko sa isang article, once na partner ka na ni YouTube or part ka na ng YouTube Partner Program, pwede ka na mag-opt-in. So, kailangan mo lang i-verify yung identity mo gamit yung government ID mo at gumawa ng self-video para magsilbing parang facial verification mo. So, ganun yung ginagawa nila. Actually, sa akin guys kasi, wala pang lumalabas na likeness detection tool. Meron pa lang sa akin yung copyright. Ibig sabihin, wala pang ganun yung aking channel. Pero may mga channel na ngayon na available itong bagong tool na to ni YouTube. Also, pwede nyo rin i-check yung mga YT studio ninyo at baka meron na rin kayo niyan. So far sa akin kasi chinek ko is wala pa ako. But, nag-update na yung sa YouTube studio ko na before kasi ang nakalagay dito sa gilid na to, ang nakalagay dyan sa dyan sa bandang ibaba ay copyright. Pero ngayon, yung nakalagay na ay content detection. And possible in the following days, at baka mag-a-appear na rin yan doon sa ating content detection tab. Once nakita nyo na meron na kayong nakalagay na katulad neto, ayan, makikita nyo, diba, meron na siya. Kapag meron na kayong ganyan, ang gagawin nyo lang is i-verify yung identity ninyo gamit yung inyong mga government ID and selfie video for facial verification. So, paano siya nagwo-work, guys? No, once na na-verified ka na, so i-scan ni YouTube yung AI platform. So, para makita niya kung may mga video na mukha mo, no, ginamit yung mukha mo, or ginamit yung boses mo. For example, may na-detect si YouTube no, may nakita siya na video na ginamit yung mukha mo, or ginamit yung boses mo. Ilalagay yun ni YouTube doon sa content detection na dati ay copyright yung nakalagay. Sabi ko nga kanina. So, and makikita mo to doon sa likeness detection. And kapag nakita mo na may video nga na gano'n, na ginamit yung mukha mo, ginamit yung boses mo, so pwede mong i-click yun at piliin kung gusto mong ipa-take down. Pa-take down, ipa-review, or i-ignore kung okay lang sa'yo. Ngayon naman mga ma'am sir, pag-uusapan natin yung importance nitong bagong update na to, itong ginawa na to, itong AI-generated tool na to na likeness detection. Ano yung importance nito sa ating mga creators? Unang-una kasi is dumadami na talaga yung mga deepfakes ngayon. Yung tipong may mga video na ngayon na akala mo talaga legit na tao, pero AI generated pala.
Ang masama nito, kung bakit talaga nilunsad na rin talaga to ni YouTube. Pero na kasing mga gumagamit ng mga mukha, ng mga sikat na mga vlogger, mga sikat na content creator, ginagamit sa pang-i-scam. Ilang yun, diba? Ginagamit din sa paggawa ng mga fake news. So, ayun, siguro sabi ni YouTube, enough is enough. Char. Actually, nakikita ko dito is, gusto lang din ni YouTube na bigyan ng power back yung mga creators para protektahan din yung sarili nilang mga identity. Which is, tama nga din naman. Dahil baka magulat ka na lang one time, no? Nakita mo sa isang video, mayroon palang gumagamit ng mukha mo or boses mo sa mga scam na organisasyon. Kaya binigyan lang din tayo ni YouTube ng karapatan if ever man na may ma-encounter tayo, no? Makita man natin, no? Ma-detect natin na mayroong gumagamit ng mukha natin, may gumagamit ng boses natin. So may choice tayo para ipa-take down yung video na yun. Kumbaga, binigyan tayo ng control ni YouTube dito sa bagong update na to. Pero syempre mga ma'am sir, alam ko may ilang mga creator dyan na nag-aalala sa bagong update na to ni YouTube. Bakit ka mo? What if gumamit ka ng AI voice sa sarili mong video? Like parang virtual version mo lang. Hindi kaya naman gumamit ka ng isang celebrity clip, no, under fair use. Ang tanong, mapa-flag ka ba kaagad? So, yan yung isa sa mga ikinababahala, ikinawuring mga creators natin ngayon dito sa bagong update na to. Actually guys, nabasa ko doon na si YouTube naman, meron pa rin naman siyang manual review, if ever na ganun. Meaning, hindi naman basta-basta na mai-strike ka kaagad. So, yes, expect mo na minsan may na mangyayari, mga false positive, lalo na sa early stage ng system na to. So, sa mga creators na, for example, nag-i-edit ka ng mga meme videos, ayan yung mga content mo, or yung mga AI content, so, doble ingat muna tayo, guys. And para safe, always add disclosure or explanation doon sa description ng video mo para mas safe. Safe pa ba? No, mag-upload ngayon ng mga AI content. So, ano yung dapat nating gawin ng mga creators ngayon? So, ito yung mga nalaman kong tips, guys, para hindi ka mamroblema sa bagong tool na to. Okay, number 1, huwag na huwag gumamit ng AI version ng ibang tao. Kahit joke pa yan, very risky na yan ngayon kay YouTube. Okay, pangalawa, maglagay ng AI disclaimer kung gumamit ka ng AI voice mo or avatar. And pangatlo, i-check mo lagi yung YouTube studio mo doon sa content detection tab. Baka hindi mo alam na meron na palang na-detect na video si YouTube. And pang-apat, if ever na may nakita kang video nga na gumamit ng mukha mo or gumamit ng boses mo, huwag kang magpanik. Ang gawin mo is i-review mo muna at piliin mo doon kung alin doon sa mga video na to yung gusto mong ipa-take down o ipa-remove. And panghuli guys is stay updated dahil YouTube said this is just phase 1. Meaning may paparating pa na mas advanced na AI monitoring system soon. So, ayun lang mga creators. Ito lang muna yung may share ko sa inyo about sa latest update na to. About this YouTube's new likeness detection tool. Actually, it is both amazing and kind of creepy. Pero at least, mayroon na tayong protection laban sa mga gumagawa ng mga deepfake videos ngayon. So, ayun mga ka-creators, I hope nakatulong sa inyo at may natutunan kayo sa video na to. And everything na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung notification bell natin dyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa mga ganitong video. And before I end guys, mega shout out, ayan again sa mga bagong viewers natin, bagong subscribers, sa mga loyal subscribers ng ating channel, sa mga loyal supporters natin dyan. Ayan, thank you so much guys sa support ninyo, lalo na sa supportan ninyo sa ating recent upload lang. Ayan, thank you so much mga ma'am sir. And I hope lahat tayo ay sumakses dito sa mundo ni YouTube. God bless and more power also sa inyong mga channel. So ayun lang guys, have a nice day, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!